Pagdating sa basketball, may mga sandaling parang umihinto ang mundo. Yung tipong isang tira lang ang magpapasya kung sino ang magsasaya at sino ang uuwing luhaan. Sa bawat buzzer beater, naroon ang halo ng kaba, sigawan at luha. Pero higit sa lahat, nandyan ang kwento ng tapang, kumpiyansa at kapalaran. Sa loob lang ng ilang segundo, pwedeng magbago ang tadhana ng isang team, isang player at minsan ng buong liga. Kaya't pag-usapan natin ng 10 pinakamalupit na buzzer beater sa kasaysayan ng NBA. Number 10. Toni Kukoc. Noong 1994 Eastern Conference Semifinals, matindi ang drama sa Chicago Bulls. Ito ang unang playoffs nila na wala si Michael Jordan, kaya natural lang na ang lahat ng mata ay nakatutok kay Scottie Pippen. Siya ang naging bagong leader ng kuponan, ang inaasahang magdadala sa Bulls kahit wala na ang kanilang dating hari. Game 3 sa Madison Square Garden, tablang serye kontra New York. Mula sa umpisa hanggang dulo, dikdikan ang naging laban. At sa huling 1.8 seconds ay tablang score. Tumawag naman ng timeout si Coach Phil Jackson para iset up ang final play. Ngunit sa halip na kay Pippen ibigay ang huling tira, plinano ni Jackson ang play para kay Toni Kukoc, isang 25-year-old Croatian rookie na noon ay nagsisimula palang magpakilala sa NBA. Dito nabasag ang kumpiyansa ni Pippen. Hindi niya nagustuhan ang desisyon ng coach, kaya sa halip na pumasok ay naupo ito sa bench bilang protesta. Pero sa kabila nito, nanatiling kalmado si Kukoc. Tinanggap niya ang inbound pass, step to the left, fadeaway jumper sa harap ni Anthony Mason. Myers triggers the inbounds pass. Off comes into Tony. Look out, it's on line. Yeah! Bulls win! Bulls win it! Pasok sa pagtunog ng buzzer. Nanalo ang Bulls 104-102 na muling bumuhay sa team at dahil dito ay mas napahiya pa si Pippen. Number 9. Jerry West. Noong 1970 NBA Finals, nagsalpukan ng dalawang powerhouse team na New York Knicks at Los Angeles Lakers. Sa Game 3, tablang serye sa 1-1 at lamang ng 2 puntos ang Knicks habang may 3 segundo na lang ang natitira sa oras. Sa mga panahong ito, wala pang 3-point line, kaya ang tirang gagawin ni West ay pangtabla lang at hindi pang game winner. Kalmado lang si West. Natanggap niya ang bola at nag-dribble ito ng isa sabay bitaw mula sa halos 60 feet at swak ni hindi man lang sumabit sa ring. Sumabog ang ingay sa forum at buong crowd. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Naitabla ng Lakers ang laro sa isang napaka-imposibleng tira sa finals history. Natalo man sila sa overtime, pero ang tirang yon ni Jerry West ay naging iconic. Naging bansag sa kanyang Mr. Clutch at paulit-ulit pa rin inaalala ang play na iyon hanggang sa ngayon. Number 8. Ralph Sampson. Noong 1986 Western Conference Finals, nagharap ang defending champion Los Angeles Lakers na pinapangunahan ni Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar laban sa batang-batang Houston Rockets na gustong patunayan ang kanilang sarili. Sa seryeng iyon, lamang ang Rockets 3-1 pero mas nahirapan sila sa do-or-die Game 5. Tablang score na may 1 segundo na lang ang natitira at dito nila ginawa ang huling play ng kanilang season. Mula sa baseline, natanggap ni Samson ang bola at kahit awkward ang posisyon, nagbitaw ito ng isang wild shot na tila nakatalikod pa sa ring at kanyang naipasok. 1 second on the clock. Na-eliminate ng Rockets ang Lakers para tumuloy sa NBA Finals, ngunit natalo sila ng Boston Celtics. Para sa mga batang fans ngayon na hindi nakakakilala kay Ralph Sampson, siya ang unang 7'4" alien sa NBA bago pa dumating si Victor Wembanyama. Number 7. John Stockton.
Bago ang 1997, hindi pa kailanman nakatungtong sa NBA Finals ang Utah Jazz. Patagal nang magkasangga sina John Stockton at Karl Malone, mga consistent sa regular season pero tinatawag silang playoff underachievers. Ngunit sa Game 5 ng 1997 Western Conference Finals, dumating ang pagkakataon nilang baguhin ang naratibong ito. Sa laban na ito, nakabalik ang Jazz mula sa 13-point deficit at tabla ang score na may 2 segundo na lang ang natitira sa shot clock at hawak nila ang possession. Mula sa high screen ni Karl Malone, nakawala si Stockton sa depensa at walang bakas ng kaba, tumungtong siya sa top of the key, sabay bitaw ng 3. Stockton, open three, hit it! John Stockton sends the Utah Jazz to the NBA Finals. Pumasok ang bola kasabay ng tunog ng buzzer. Nilapitan siya ng mga kakampi. At sa sandaling iyon, tuluyan na bura ang taguri sa kanilang underachievers. Ang tirang ito ang nagdala sa Utah Jazz sa kanilang kauna-unahang NBA Finals, sabay tinuldukan ang pag-asa ng Houston Rockets na makakuha ng pangatlong titulo sa loob ng 4 na taon. Number 6. Derek Fisher. Ang Game 5 ng 2004 Western Conference Semifinals ay naging madugong digmaan. Tabla sa tutuang serye at parehong gutom sa panalo ang Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs. Sa dekadang iyon, sila ang bumuo ng pinakamatinding rivalry sa NBA. 7 Hall of Famer ang nasa court: Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton, Karl Malone, Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker. Ngunit wala sa kanila ang tatapos ng laban. Sa huling segundo ng laro, may 0.4 seconds na lang sa oras. Bagong sandaling ito, kakakuha lang ng Spurs ng lamang sa isang wild fadeaway ni Tim Duncan sa harap ni Shaq pero naipasok niya pa rin. Umuugong ang crowd ng San Antonio. Ramdam na nila ang 3-2 series lead. Pero hindi pa tapos ang Lakers. Mula sa timeout, inbound ni Gary Payton. Si Kobe nga sanang tatanggap ng bola, ngunit agad itong na-double team. Pero sa mid-range, tumakbo si Fisher na tinanggap ang bola at walang pagdadalawang isip itong ibinato. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. Pinahinto ng referees ang laro para i-review ang footage. At nang makumpirma na binitawan ni Fisher ang bola bago tumunog ang buzzer, tuluyang napatigil ang Spurs. Gulat at tahimik ang crowd. Nanalo ang Lakers sa serye sa 6 na laro at umabot sa NBA Finals. Kahit natalo sila sa Detroit Pistons, ang moment na yon ay nananatiling isa sa most impossible game winner sa kasaysayan ng liga. Number 5. Tyrese Haliburton. Noong Game 1 ng 2025 Eastern Conference Finals, tila muling nabuhay ang multo ng 1994 Game 5 ng Eastern Conference ni Reggie Miller at parehong nangyari rin ito sa Madison Square Garden. Ironic na sa 2025 version, andun din si Reggie na nooy nasa commentary booth nang gayahin ni Tyrese Haliburton ang isa sa mga pinakakilalang moments sa Pacers history, ang Reggie Miller choke sa Knicks. Sa 4th quarter, lamang ng 14 ang Knicks at may 2 minutes and 51 seconds pa ang natitira sa oras. Akala ng lahat, kontrolado na ng Knicks ang laro. Pero hindi para kay Haliburton at Aaron Naismith. Sa 4th quarter, pumutok si Aaron Naismith at nagpakawala ng 6 na tres. Sinunog ng Pacers ang depensa ng New York at unti-unting nag-collapse ang Knicks. Naging sunod-sunod ang kanilang sablay sa free throw, turnovers at naging butas ang perimeter defense. 7.3 seconds na lang ang natitira sa shot clock. Itbit ni Ali ang bola mula sa kabilang dulo ng court. Sabay drive, ngunit bumalik ito at biglang nagpakawala ng isang step back jumper. Tumalbog ang bola pataas, sabay nahulog sa basket at pagtunog ng buzzer. Akala nga ng lahat tapos ng laro. Ngunit nakaapak pala si Hali sa linya, kaya umabot sa overtime ang game. Pero doon, tuluyang tinapos ng Pacers ang Knicks 138-135. Number 4. Robert Horry.
Sa Game 4 ng 2002 Western Conference Finals, nakataya ang kinabukasan ng isang dinastiya. Lamang sa serye ang Sacramento Kings 2-1 at tila may mas kontrol sila sa ritmo ng laban kontra sa Los Angeles Lakers. Sa loob ng Staples Center, mukhang mababaon na sa 3-1 ang koponan ni Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Sa huling 10 segundo ng laro, tinanggap ni Kobe ang bola at sumalaksak ito sa loob. Ngunit nagmintis. Na-rebound naman ito ni Shaq. Sabay tira, ngunit sablay pa rin. Hanggang sa accidentally natapik ang bola papunta sa direksyon ni Robert Horry. Dito'y walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang buzzer-beating 3-pointer na nagligtas sa Los Angeles Lakers mula sa pagkabaon sa serye. Sacramento lead. We're down to 7 seconds. Bryant putting a move on Christie. Rebound O'Neal. Panalo ang Lakers. Sumabog ang Staples Center sa iyawan. Tumabla ang serye sa 2-2. At ito ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng serye dahil kung hindi niya naipasok ang tirang iyon, naibound na sila sa 3-1. Nanalo ang Lakers sa Game 7 at umusad sa Finals. Dito'y nakuha nila ang kanilang ikatlong sunod na championship. Para sa Sacramento, ito na siya ang pinakamalapit nilang pagkakataon sa isang titulo. Ngunit tinapos ni Horry ang pangarap ng Kings franchise sa isang iglap. Number 3, Damian Lillard. Noong 2019 NBA playoff, nagsimula ang isa sa mga pinakamatinding personal rivalries ng modern era, Damian Lillard kontra kay Russell Westbrook. Sa Game 5, lamang ang Portland ng 3-1 sa serye, ngunit matindi pa rin ang tensyon at naging dikit ang laban mula umpisa hanggang dulo. Sa fourth quarter, tablang score sa 115-115. May tsanso sanang makalamang ang Thunder sa salaksak na ito ni Westbrook, ngunit sumablay. Kaya ibinaba ni Damian Lillard ang bola. Ilang segundo na lang ang natitira sa shot clock. ISO para kay Lillard. Kalmado lang siya dahil sa mga ganitong pagkakataon talaga nakilala si Lillard. Ito na ang Dame time. Nagpakawala ito ng step back 3 sa mukha mismo ni Paul George. Pasok ang tira habang umiingay ang buzzer. Habang nagwawala ang arena, kalmado lang si Lillard. Itinaas ang kamay, wave goodbye sa bench ng Oklahoma City Thunder. Tinapos nito ang serye at tuluyang winakasan ang huling kabanata ng Westbrook-George era sa OKC. Number 2, Michael Jordan. Bago pa man makilala ang The Shot bilang isa sa mga pinakatanyag na tira sa kasaysayan ng NBA, si Michael Jordan ay kilala lamang bilang isang transcendent scorer. Isang manlalaro na kayang umiskor kahit kanino, pero wala pang napapatunayan sa playoffs. Noong 1989, sa isang do-or-die Game 5 laban sa 57-win Cleveland Cavaliers, underdog ang Chicago Bulls. Matindi ang hamon dahil 6 na beses tinalo ng Cavs ang Bulls sa regular season, kaya pabor na pabor ito para sa Cleveland. Sa huling 3 segundo ng laro, drumive si Craig Elo para bigyan ng 1-point lead ang Cavaliers at ilalanganin ang season ng Bulls. Pagkatapos ng timeout, in-execute ng Bulls ang final play. Nakuha ni Jordan ang inbound pasa mula kay Brad Sellers at nag-drive si MJ papunta sa foul line sabay bitaw ng jumper na nagpabitin pa sa ere. Tumunog ang buzzer at nanalo ang Bulls. Sa tuwa ni Jordan, napasuntok pa ito sa ere. Hindi man nakuha ng Bulls ang kampyonato noong taon na iyon, unang ipinahayag ng The Shot ang kakayahan ni Jordan na mag-perform pagdating ng postseason. Number 1, Kawhi Leonard. Sa kasaysayan ng NBA, ito lang ang tanging series-ending Game 7 buzzer beater. Sa Eastern Conference Semifinals, Game 7 sa laban ng Toronto Raptors at Philadelphia 76ers, tablang score sa 90. Sa buong postseason, buhat ni Kawhi ang Raptors at bilang main man. Siyempre, sa kanya'y pagkakatiwala ang bola.
4 na segundo na lang ang natitira sa oras. Nakuha ni Kawhi ang bola mula sa inbound ni Gasol. Sabay nag-drive papunta sa right corner at nagbitaw ng isang napakahirap na fadeaway jumper sa mukha ni Joel Embiid. Tumalbog pa ang bola ng ilang ulit na lalong nagpakaba sa lahat ng tao sa arena hanggang sa nahulog ito sa basket. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Ang tirang ito ang nagbago sa kapalaran ng buong franchise at nadala ni Kawhi ang Toronto sa kanilang unang NBA championship sa kasaysayan. At ginawa niya ito sa kanyang kaisa-isang taon sa kupunan. Para naman sa Philadelphia ay napakasakit ng pagkatalong ito at tuluyang nagkawatak-watak pagkatapos ng season. Ang buzzer beater shot na ito ang nangunguna sa listahan hindi lang dahil sa hirap ng tira, kundi dahil sa nilalaman nito. Isang Game 7 stakes, defensive pressure at ang historical weight. Walang ibang buzzer beater sa kasaysayan ng NBA ang nagtapos sa isang Game 7 at nagsimula ng championship run. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming sports kwento.